So good day mga bossing. Bali ito yung in-order sa atin ni bossing from Sultan Kudarat. So i-demo ko lang dito kung paano po gumana yung unit natin. So ito po ay pure sine wave inverter na toroidal. Toroidal po siya, hindi po siya high frequency. Toroidal po yan, kaya napakaganda po nito. Toroidal, tapos MPPT na po yung nasa loob nito. MPPT na siya na 190 VOC, 60 ampere na siya mga bossing. Tas ang battery nito is 32700, yung blue core namin. Kami mismo yung bumuo ng battery nito, kaya napaka solid po. So ayan, ito yung unit natin, ito yung specs niyan. Ayan. Tapos ito yung battery breaker, tas PB input, naka Anderson na siya. AC input kasi hybrid po ito, hybrid na to. Hybrid na siya, may AC input. Pwede ka mag-charge sa solar panel at pwede ka mag-charge through AC. Tas dito may dual output na 220 volts. Tas dito ito yung sa may 12 volts natin. Tas may type C, may USB. So kung paano operate, napakadali lang po siyang i-operate. Una is angat nyo po muna si battery switch. After nyo switch is ito na yung on off nya. Ayan. Ayan. So nakaset na rin yan, naka LiPo 4 na yan mga master. Ayan, naka LiPo 4 na siya. Battery voltage, wait lang natin lumabas yung voltage niya bago natin na-operate. So ayan, 13.3. Naka nominal tayo ngayon mga bossing. LiPo 4, 220 volts. Tapos AC/DC, battery type is nakaset na. Ayan, naka AC mode siya. Ito, pwede ka mag-charge ng battery kung naka AC mode yan. Sasaksak nyo lang yung cable dito nakasama. Itong cable na to sa likod para mag AC charge yan. Ayan, tapos pag ililipat nyo sa solar priority, hold nyo lang to. Ayan, battery priority na siya. Tapos yung loading capacity, tataas tong bar na to. May bar dito yan, kung makita nyo dito kung ilan percent na yung load nyo. So ayan, na-testing namin to, hindi siya advisable sa aircon mga master, pero na-testing na namin to. Tinesting sa 0.5 na inverter type na aircon is pwede po siya. Kaya lang po hindi namin advisable kasi madali lang po siyang malobat kasi nga 12 volts 100 Ah lang to. So tinesting ko rin to sa 1 HP na non-inverter. Nag-alarm lang siya nung una, nung peak, pero nung nag-run na is okay na po. Direct po yan, hindi ko po muna pinan yung 1 HP na non-inverter. Kaya lang po, mabilis lang bumaba yung voltage niya, mabilis lang niya i-drop kasi nga mataas yung peak power. So hindi siya advisable talaga sa aircon. Kung papaandarin mo lang po is kayang-kaya niya paandarin. Kaya lang po, hindi magtatagal yung battery. So ayan. 0.5 na inverter type, kayang-kaya po niya yan. Ayan. Yan, tapos makita nyo dito yung solar panel, tapos ay 220 volts sa bar ng battery. Napaka solid nito. Kung tatanungin nyo, pwede po dito yung rice cooker na below, kasi 1000 kilowatt to, 1 kilowatt yan, so pwede kang mag max ng 850 watts continuous power nya. So yan, pwede kang mag-rep na inverter type, mag washing machine, tapos mag washing machine, rice cooker, TV, electric pan, ilaw. Basta wag lang po kayong lalagpas ng 850 watts para po may allowance si inverter. Yan, para hindi tayo mag-overload. Pero lalabas naman yan, mag-a-alarm naman yan, may overload alarm yan. Mag-e-error naman yan. Pero syempre, para tumagal po yung inverter is alagaan po natin. Wag po natin laging i-overload. So ayan, yun yung unit natin mga master. Napakadali lang po. Tapos dito magsasaksak na kayo dyan. Meron na pong output dyan. Susubukan natin dito sa electric pan. Saksak natin dito. Pan natin. Ayan, gumagana na siya. Ayan. Pure sine wave po yun. Pure sine wave 60 Hz. Ayan, gumagana na po siya. Pwede ito washing machine, TV, electric pan, rep. Ayan po. Basta wag po kayong lalagpas ng 850 watts. So yun, ito. Thank you.